Noong nakaraang Huwebes, July 19, marahil alam ng marami sa atin, lalo na mga taga Laguna, ay kaarawan nga ng ating itinuturing na pambansang bayani na si Jose Rizal. Gaya ng alam natin na si Jose Rizal ay namatay o nagbuwis ng buhay para sa bayan. Pero marahil maging si Jose Rizal, sa kanyang pagsilang ay hindi nalalaman na siya ay mamamatay para sa bayan. Hindi ko alam kung inisip ng kanyang mga magulang yan, paging si Jose Rizal mismo. Pero alam nyo, hindi ganyan sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo sa kanya palang pagsilang ay nalalaman niya na siya ay mamamatay para sa makasalanan. At ito ay magandang paalala sa sinuman na hindi pa nararanasan ang pagliligtas ni Kristo. Hindi siya dumating para sa kanyang sarili, siya ay dumating para sa iba, para maglingkod sa iyo. Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Grabing paglilingkod ang gagawin ni Jesus, kaya sana ay maunawahan ito ng hindi pa nararanasan ng kanyang pagliligtas. Pero bago pa man nga ang magiging paglilingkod ni Jesus, siya ay paglilingkuran muna ni Juan. Siya ang maghahanda ng daan ito at ito nga ang ating tinutunghayan sa ating seryeng ito at magtutuon nga tayo ng pansin sa ating Panginoong Jesus bilang ipinaghanda ng daan at muli inimbitahan ko kayong buksan ng mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 1. Ang ating teksto ay talatang 9 hanggang 11. Ebanghelyo ni Marcos 1, talatang 9 hanggang 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismohan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. At may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Gaya ng nababanggit ko na ang ebanghelyong ito ni Marcos ay ang kakaiba dito, kumpara kay Mateo at Lucas bilang tinatawag na Synoptic Gospels, hindi binanggit dito yung pinagmulan, yung genealogy ng ating Panginoong Jesus. Hindi ito mahalaga, kundi gusto lang ipakita dito na ang mas interes ni Marcos ay kung paano nag-umpisa ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus at kung paano nag-umpisa ang ministeryo ng kanyang pinaghahanda ng daan ni Juan, at siya yung anak ng Diyos, talatang 1. Ipinakita nga iyan sa pamamagitan ng ministeryo ni Juan. Ipinakita dito na si Juan Bautista ay siyang katuparan ng kasulatan patungkol sa isang sumisigaw sa ilang, especially sa from Isaiah chapter 40 verse 3, bagaman may binanggit din sa Malachi chapter 3 verse 1. At nakita natin na siya ay nangaral patungkol sa bautismo ng pagsisisi para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gusto ko lang muling ipaalala na hindi ibig sabihin ito ay kailangang mabautismuhan ang isang tao para siya mapatawad sa kanyang kasalanan. Hindi. Subalit ang isang nagsisi o napatawad sa kasalanan ay tumatalima sa tubig ng bautismo. At mahalaga na ganyan ang laman ng ating ebanghelyo, sapagkat kung hindi ganyan ang laman ng ating ebanghelyo, hindi talaga siya ebanghelyo. At sa pagpapatuloy ni Marcos ng kanyang ebanghelyong ito, ipinakita o inilarawan kung sino si Juan. Siya ang larawan ni Elias sa lumang tipan, kumbaga sa yung Elias sa bagong tipan, at marahil ang kapansin-pansin niya sa pagpapakilala ni Marcos kay Juan ay ang kababaang loob nito. Kinilala niya ang kahigtan ng isang dumarating na kasunod niya. At hindi daw siya karapat-dapat magkalagman lang ng mga tali ng kanyang mga sandalyas. At iyan ay pumapatungkol kay Jesus.
At kaugnay dito, ito na yung sandali na kung saan ay dumating ang sinasabing kasunod niya. Ang sinasabi niyang higit na makapangyarihan sa Kanya. Anong sabi sa ating teksto, talatang 9, ng mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. Kumpara kay Mateo, kay Lucas na ipinakita kung saan nagmula ang Mesaya, ay isipin nyo, sinabi lang ni Marcos ay galing pa ng Nazaret sa Galilea. Kaya nga naging controversial yan sa mga Hudyo. Meron bang manggagaling na tagapagligtas dyan? Dahil ang Nazaret ay tinuturing na isang hindi kilalang lugar sa Palestina. Pero hindi ibig sabihin yan na para bang obscure ni Marcos kung sino itong Misaya na darating. Ganun lang yung simple niyang pagpapakilala at sinabi ay binautismohan siya kaagad-agad ni Juan. At marahil ang kapansin-pansin sa naging bautismong ito ni Jesus, matapos na siya ay umahon sa tubig, nakita ni Jesus na biglang nabuksan ng kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa Kanya sa tulad ng isang kalapati, sa anyo ng isang kalapati. At meron daw isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Dito gustong ipakita kung sino si Jesus. At mula dyan na ito yung aking mensahe, si Jesus bilang anak ng Diyos ay siyang hinirang na tagapagligtas na pinatototohanan ng Ama. Si Jesus bilang anak ng Diyos ay siyang hinirang na tagapagligtas na pinatototohanan ng Ama. Alam nyo, sa talatang 14 hanggang 15, ipinakita dyan yung parang pagpapasimula or yung introduction ng ministeryo ni Jesus. Kung familiar kayo dyan, sinabi na siya ay nangaral patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Sinabi niya, verse 15, "Repent and believe in the gospel, for the kingdom of God is at hand." Pero bago pa man yan, yung sinasabing introduction ng ministeryo ni Jesus, ipinakita dito ang napakahalagang dalawang tagpo sa kanyang buhay. At ito nga ay itong kanyang bautismo at pagkatapos nito ay ang pagtukso sa kanya ng dyablo. Napakahalaga ng dalawang tagpong ito sa buhay ni Jesus para ipakita kung sino siya at anong kinalaman nito sa kanyang magiging ministeryo. Ngayon, kaugnay sa unang tagpong ito sa buhay ni Jesus, at iyon ay yung patungkol sa kanyang bautismo, ay nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay. Una, si Jesus bilang tagapagligtas ay pinalakas ng Espiritu. Si Jesus bilang tagapagligtas ay pinalakas ng Espiritu. At pangalawang bagay, si Jesus bilang tagapagligtas ay tiniyak ang tagumpay. Si Jesus bilang tagapagligtas ay tiniyak ang tagumpay. So yung unang bagay na sisikapin natin na makita sa ating teksto ay si Jesus bilang tagapagligtas ay pinalakas ng Espiritu. Ang kapansin-pansin niya muli sa ating tekstong ito, matapos na si Jesus ay mabautismuhan, umahon mula sa tubig, siya mismo, nakita niya na biglang bumakas ang kalangitan. At sa pagbukas noon ay nakita niya na bumababa sa kanya ang Espiritu na katulad sa anyo ng isang kalapati. At kasunod nga doon ay may tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Binanggit ko na ipinapakita dito kung sino siya, sino si Jesus. Siya ang hinirang na tagapagligtas. He is the anointed one. Pag sinabing anointed one, siya ay
Siya yung Messiah, siya yung Christ. Pero kaakibat nito ay ang pagpapalakas sa Kanya. At iyon ay sa pamamagitan ng Espiritu. May kinalaman yan sa sinabi sa Isaias 11, talatang 1 hanggang 4, ang sinabi, may usbong na lalabas sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya. Ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon, at ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasyaman ng ayon sa narinig ng kanyang mga tainga, kundi sa katuwiran ay hahatulan niya ang dukha at magpapasya ng may karampatan para sa maamo sa lupa. Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at sa hinga ng kanyang mga labi ay papatayin ng masama. So diyan mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagpapalakas ng Espiritu para sa isang gawain. At ganito ipinakita ang ministeryo ni Jesus. O magbiministeryo siya, pero sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng paggamit kay Juan, siya ang magbabautismo sa tagapagligtas, ay ipinakita kung paano pinalakas si Jesus. Ano yung gustong nating makita dito? Simpleng punto, merong pagtatagumpay sa ministeryo dahil merong pagdepende sa Espiritu. Huwag nating isipin na dahil si Jesus ay Diyos, ay kayang-kaya na niyang gawin lahat. Makikita natin kung paano nagtagumpay si Jesus sa kanyang ministeryo, pero bago yon, kailangan niyang mapalakas ng Espiritu. Totoo na siya'y makapangyarihan, subalit kailangan niyang umasa sa tulong o kapangyarihan ng Espiritu. Pansinin niyo ang sinabi sa Lucas 4, talatang 18, citing Isaiah chapter 61, verse 1 and 2, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ng muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So diyan ipinapakita na hindi gumagawa si Jesus ng anumang bagay liban sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang sabi sa Lucas 4, talatang 1, matapos ang kanyang bautismo, sa account ni Lucas, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Matapos ang kanyang tukso, pagtukso sa kanya, talatang 14 ng kabanata 4 ng Lucas, bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. So bagaman naging matagumpay ang ministeryo ni Jesus, ngunit iyon ay dahil sa lakas ng Espiritu. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin nyo na matapos siyang magpagaling ng mga karamdaman, lumalayo si Jesus. Para ano? Para manalangin. Malino yan sa Marcos 1, talatang 35. Alam nyo, ako'y magpapatuloy ng serye sa susunod na buwan at binibigyan ko na kayo ng konting ideya kung ano ang ating susunod na na serye. Simula sa Marcos 1, talatang 35. Yan ay larawan ng pagdepende sa Diyos. Pagdepende sa kanyang Ama. Maalala nyo na maging sa huling sandali, bago niya harapin ang kamatayan sa krus, nanalangin pa rin siya. Kaya wag nating isipin na napagtagumpayan ni Jesus ang kanyang ministeryo o misyon dito sa lupa dahil lamang sa kanyang sarili.
Mali ang ganyang kaisipan. At ganito natin tingnan ng ministeryo. Church, ganito natin tingnan ng ministeryo na meron tayo. Nabanggit ko noong isang linggo na kung minsan tinitingnan natin ang ating paglilingkod dahil sa atin. Kung minsan tinitingnan natin ang ating paglilingkod o ministeryo dahil magaling tayo. Dahil malaki tayo. Siguro kung tayo mayaman, iisipin pa natin na kaya nagpapatuloy ang ministeryo dahil may pera tayo. Merong ganyan nag-iisip. Nakakalungkot mang isipin, maraming iglesia, marahil lalo ng malalaking iglesia, ay ganyan mag-isip. O minsan marahil tinitingnan nila na kung wala tayong pera, hindi tayo makapagpapatuloy sa ministeryo, may konting katotohanan, pero kung dyan lang ang iyong kaisipan, mali yun. At mabibigo ka kung ganyan mo titingnan at susukatin ang ministeryo. Totoo marahil na may mga kasangkapan tayo at marapat lamang na gamitin natin ang mga kasangkapan na yon. Mali na hindi gamitin ang mga kasangkapan na yon, subalit wag natin kalilimutan na kasangkapan lamang yon. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumagamit at nagpapala ng anumang kasangkapan na yon. Kaya wag tayo mag-isip na parang kayang-kaya natin ang ministeryo. Nakakatakot kapag iniisip na natin na kayang-kaya natin ang ministeryo. Si Jesus man, kinailangan niya ng pagpapalakas ng Espiritu, siya magmimisyon for more than 3 years. Kailangan niya muna ang pagpapalakas ng Espiritu bago ang kanyang kakaharapin ng ministeryo. Alam natin na si Jesus ay haharap sa matinding pagsubok sa kanyang ministeryo. At ano ang pinakamatinding pagsubok na kakaharapin ni Jesus sa ministeryo? Iyon ay walang iba kundi ang krus. Kaya nga gaya na sabi ko kanina, maging sa huling sandali ng buhay ni Jesus, bago niya harapin ang krus, ang kamatayan, kailangan niya muna lumublob sa panalangin. Ganyan ang kaisipan ng isang tao na hindi umaasa sa kanyang sarili. Sa halip ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Tayo, kung minsan, mas nananangan sa ating sarili, mas nananangan sa ating lakas kaysa lumublob sa panalangin. Kaysa umasa sa Espiritu. Dahilan kung bakit lagi tayong nananalangin. Marahil may mga iglesia nga hindi na rin nananalangin. Ay nakakatakot nga kapag ang isang iglesia hindi na nananalangin. Ano sinasabi natin? Kaya natin. Bakit pa natin kinakailangang humingi ng awa, ng biyaya mula sa Diyos? Simpleng pagpapaalala sa atin to mga kapatid. Magamit ko lamang pagkakataon ang ilang beses na banggit na kanina ang patungkol sa gyera. Alam niyo, sa isang gyera, kadalasan ay umaasa yan sa kanyang sariling lakas. Kadalasan umaasa yan sa kanyang makinarya. Marahil kung ikaw ay sa Israel, kaya kong gapiin ang Iran. Marahil sa bahagi ng Iran, makikipagyera ako sa Israel dahil kayang-kaya ko silang gapiin. Subalit, hindi ganyan sa ministeryo. Ang hamon ko ay kung nais mong magtagumpay sa ministeryo, matuto kang umasa sa lakas ng Espiritu. Nabanggit na kanina, isang maling kaisipan kay Jesus ay yung isipin na siya ay Diyos lamang. Totoo na siya ay Diyos, subalit siya ay tao din. Totoong siya ay Diyos, subalit totoong din na siya ay tao. Ibig sabihin, siya man ay pwedeng mahulog sa tukso, pwedeng mahulog sa kasalanan. Bagaman nagtagumpay sa tukso, sa kasalanan, ngunit pwede rin siyang mahulog doon. Ngayon, paano siya nagtagumpay doon? Yun ay dahil sa lakas ng Espiritu. Mga kapatid, kung si Jesus man ay umasa sa kanyang sarili, mabibigo siya.
hindi siya magtatagumpay sa kanyang misyon. Marahil sa halip na sundin niya ang kalooban ng kanyang ama at iyon ay ang mamatay sa krus na naiintindihan niya, dumating siya sa lupa para mamatay sa mga makasalanan, para mamatay sa kanyang mga hinirang. Pero kung umasa lang siya sa kanyang sarili, marahil ang susundin niya ay ang kanyang kalooban. Dahil naiintindihan niya kung ano yung klase ng kanyang kakaharapin. Hindi pinapakita doon yung parang hindi handa, hindi willing si Jesus na harapin ang krus, hindi. Kundi ipinapakita lang doon na merong tukso doon sa kakaharapin niya na krus. At kailangan niya ang lakas ng Espiritu para mapagtagumpayan yun. At ito yung isang bagay na gusto kong maunawaan ng bawat isa sa inyo na hindi pa nararanasan ang pagliligtas. Huwag niyong isipin na sa pamamagitan ng inyong sariling lakas ay maililigtas niyo ang inyong sarili. Yan ay kayabangan sa sarili. At hindi marapat na mangyari na tingnan niyo ang inyong mga sarili na kaya niyong iligtas ang inyong sarili. Na kaya niyong dumako sa Diyos, sa inyo lamang. At ganyan din ang makita ng bawat isa sa atin, maging sa atin ng mga mananampalataya, sa atin man ng mga ligtas na. Huwag tayong magkaroon ng titing na kaisipan na kaya natin ng isang bagay. Ang ating Panginoong Jesus, bago siya ipako sa krus, naunawaan niya ito doon sa tinatawag nga na Aperum Discourse, sa Juan 15, talatang 5, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga samnga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kailangan natin si Kristo sa presensya ng banal na Espiritu. Grabing pagdepende ang itinuturo sa atin dito, mga kapatid. Ang sabi ni Socrates, know thyself. Kilalanin mo daw ang iyong sarili. Hindi ko alam ang pinaka-background niyan, pero kung simpleng sinasabi lamang ni Socrates ay, kilalanin mo ang iyong sarili. Malaman mo kung sino ka. At ang isang napakagandang pagkilala sa sarili ay yung isipin mo na ikaw ay mahina. Isang napakagandang pagkilala sa sarili ay yung sabihin mo na ikaw ay may hangganan. Huwag mong paniwalaan ang sinabi ni Buddha na wala kang hangganan, that you're infinite. Hindi po. Hindi totoo yan. Tayo ay mahihina o mga may hangganan na nilalang lamang. Kung di ka aasa sa tulong o kapangyarihan ng Espiritu, mabibigo ka. Hindi ka magtatagumpay. So yung unang bagay na gusto kong makita natin dito sa bautismo ni Jesus, siya bilang tagapagligtas ay pinalakas ng Espiritu, at pangalawang bagay, si Jesus bilang tagapagligtas ay tiniyak ang tagumpay. Patungkol nga sa isang tinig na nagmula sa langit na sinasabi, ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Posible ng isang pinagkunan niyan sa lumang tipan na yan sinabi sa awit 2, talatang 7, na ang sinabi ay, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, at sa araw na ito kita ay ipinanganak. Pamilyar tayo sa awit na ito. Ito ay patungkol sa pagluluklok sa isang hari. At malinaw na ito ay may kinalaman sa kaharian ng David o yung tinatawag na Davidic Dynasty. At kung pamilyar tayo sa konteksto ng awit na ito, ipinakita dito na ang mga bansa o mga hari sa lupa ay nagsasabatan laban sa Panginoon. Subalit ipinakita dito na tinatawanan lang daw sila at kinukutya ng Panginoon.
At dito ipinakita yung pagluluklok o paglalagay ng hari. Ilalagay daw sa Sion. Merong mga nagsasabwatan, mga kaharian, mga bansa. Pero ang Panginoon, kumbaga, parang napakapangit nung ginamit na salita, kinukutya sila. Gusto lang ipakita doon na sa kabila ng inyong ginagawa, ay ito ang aking gagawin. Maglalagay ako ng isang hari sa Sion na kung saan ay gagapi sa inyo. Isa pang posibleng pinagkunan ng sinasabing tinig na yan mula sa langit ay ang sinabi sa Isaiah 42 talatang 1. Ang sabi ay, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. At ganito ipinakita ang role ni Jesus. So dahil si Jesus ay minamahal na anak na kinalulugdan ng Ama, merong tiyak na pagliligtas. Muli, kung babalikan natin ang awit 2, ipinakita doon yung pagtatagumpay ng bagong luklok na hari laban sa mga bansa o mga hari na nagsasabatan laban sa Panginoon. At ganyan ipinakita ang misyon o ministeryo ni Jesus. At ang ultimong patunay niyan ay ang kamatayan niya sa krus. Ang krus ay larawan ng pagtatagumpay ni Jesus. Bagaman, kung titingnan natin, ang krus ay kabiguan, merong ganyan tumitingin. It is a defeat. Pero ang katotohanan, iyon ay pagtatagumpay sapagkat yung namatay sa krus ay hindi na natili sa mundo ng mga patay sapagkat siya'y muling nabuhay. Ganyan ipinakita ang misyon o ministeryo ni Jesus sa lupa. Bagaman ipinakita dito na siya yung nagdurusang lingkod, He is a suffering servant, Isaiah 42 verse 1, ngunit iyon ay para sa katubusan ng kasalanan. At ito ay napakalaking encouragement sa atin. Kung minsan parang pakiramdam natin tayo ay talunan, tayo ay bigo, subalit hindi iyon totoo. Nung si Jesus ay magtagumpay sa krus, kasama tayo sa pagtatagumpay noon. Kaya nga raw walang Kristiyanong talunan, walang iglesyang talunan. Bagaman tayo daw ay tinatawag na militant church pa ngayon, pero isang araw tayo ay tatawaging triumphant church. At ganyan natin tingnan ang ating kalalagayan bilang isang iglesia. At ganito ipinakita ang ebanghelyong ito ni Marcos. Ipinakita dito na ang mga mananampalatayang ito na tagapakinig o audience ni Marcos ay dadaan o makakaranas ng matinding kapighatian. Yung tinatawag pamilyar sa atin, lalo na sa mga pinanggalingan namin na grupo na Pentecostal, ay yung Great Tribulation. Sinasabing mangyayari pa, pero nandun na tayo sa Great Tribulation. Dadaan ang mga mananampalatayang ito, binanggit yan sa chapter 13. Subalit, alang-alang daw sa mga hinirang, paiikliin daw ang panahon na yon. Grabe yung encouragement na pinapakita rito sa pamamagitan ng ebanghelyong ito ni Marcos. Alam niyo, pinakita din dito na si Jesus ay magdurusa o mamamatay sa krus. Chapter 15. Ngunit siya'y muling babangon mula sa mga patay. Chapter 16. At yan ang sinasabi nating pagtatagumpay. For the last time, patungkol sa isang gyera, siguro Israel, Iran, hindi natin alam kung sino bang magtatagumpay sa gyerang ito. Katunayan, sa ganitong araw digmaan, at totoo to, wala talagang tagumpay. Ngayon pa lang nakikita na natin ang kanilang kabiguan. Wala tayong masasabing nagtagumpay ang isang bansa laban sa isang bansa.
Pero ang digmaan na hinarap ni Jesus, siya ay nagtagumpay. Ang hamon ko ay, dahil meron tiyak na pagliligtas o pagtatagumpay kay Jesus, magkaroon tayo ng kalakasan sa ministeryo. Kung si Jesus ay hindi nagtagumpay sa krus, walang dahilan na magpatuloy tayo sa ministeryo. Sinasabing kung dumadaan ka sa mga kahinaan o pagdududa, tumingin ka sa krus ni Kristo. At totoo yan, mga kapatid. Minsan, may pakiramdam daw tayo na parang unloved. Kung pakiramdam mo ay parang walang nagmamahal sa'yo, lalo na kung ikay mananampalataya, go back to the cross. At doon ay mauunawaan mo kung gaano ka inibig. Marahil, hindi ng tao. Pero isipin mo na inibig ka na Jesus. Kung si Jesus nga marahil hindi nanatiling nakabayubay sa krus, marahil walang dahilan na magpatuloy sa ministeryo. Subalit hindi siya nanatili sa mundo ng mga patay. Siya'y muling nabuhay. Grabing katiyakan, meron tayo kay Jesucristo, mga kapatid. At minsan pa nais kong tawagin ng pansin sa inyo na wala pa kay Jesucristo. Sa inyo na hindi pa nararanasan ng kaligtasan. Ang tanong ko ay, anong katiyakan meron kayo? Kung wala kayo kay Jesucristo, wala kayong katiyakan. At anong klaseng buhay meron kayo kung wala kayong katiyakan, kung wala kayong kaligtasan? Ang mga mananampalataya ay nakapagpapatuloy lamang sa paglilingkod dahil kay Jesucristo. Pero papaano kayo? Kaya ang simple kong abila minsan pa sa inyo, magkaroon kayo ng katiyakan kay Jesucristo. Manampalataya kayo sa Kanya, ilagak niyo ang inyong buhay sa Kanya, at sa inyo na may katiyakan kay Jesucristo, sa atin na mga mananampalataya na may katiyakan kay Jesucristo, sana naman ay ang aking simpleng apela sa bawat isa ay mapanariwa o mapalakas ka ng katotohanan ito. Si Fanny Crosby, alam nating lahat na siya'y bulag. Pero sa kanyang pagiging bulag, ang kanyang nagiging kalakasan ay walang iba, kundi ang kanyang tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi madali na maging bulag. Huwag niyong isipin na si Fanny Crosby naging simple lang sa kanya yung pagiging bulag niya. Hindi yun totoo. Hindi yun makatotohanan. Pero lagi siyang bumabalik o lagi siyang humuhugot ng kalakasan sa kanyang tagapagligtas na si Jesucristo. At marahil nga ang pinakapopular na salita niya na sinabi niya sa kanyang ina, ang sabi niya, "Mother, if I had a choice, I would ever to choose to remain blind. For when I die, the first face that I would ever see is the face of my Savior, Jesus Christ." Ang hirap imaginein na mas pipiliin pa niya na manatiling bulag sapagkat kapag siya'y namatay, ang pinakaunang mukha na kanyang makikita ay walang iba kundi ang mukha ng kanyang tagapagligtas na si Jesucristo. At sana ay iyon yung minsan pa na magpalakas sa atin na mga mananampalataya na kung minsan ay humaharap sa mga pagsubok sa ministeryo. Maganda ang sinabi sa stanza 3, ang sabi dito bilang tugon natin na himno, "Siya'y nagpakababa, langit iniwan, namuhay sa lupa, may kabanalan, dumanas ng dusa,
buhay inalay, at sa kamatayan, siya'y nagtagumpay. Ang sinabi sa ikalawang bahagi lamang ng stanza 4, sa ating kahinaan, siya ang kapitan. Bilang tugon, awitin po natin sa ngalan ni Jesus. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mabuti at mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami sa pagpapaalala, minsan pa ng iyong salita, kung sino si Jesus. Siya ang hinirang na tagapagligtas at nakita namin na bago pa man siya tuluyang magministeryo o gawin ang pagkatawag sa kanya, ay siya'y inyong pinalakas, pagpapakita na maging ang aming Panginoong Hesus ay hindi nagtagumpay sa kanyang ministeryo dahil sa kanyang sarili. Kailangan niyang umasa sa tulong at lakas ng banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ay ito ang patuloy na makita namin sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia, na kaya lamang namin pwedeng maranasan ng pagtatagumpay ay dahil sa pagdepende namin sa lakas ng banal na Espiritu. At tulungan niyo kami na malayo sa tukso ng pagtingin sa aming mga sarili. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng tunay na kapakumbabaan, kilalanin na wala kaming magagawa sa aming mga sarili lamang. At salamat sa katiyakan na dahil ikaw ang anak na minamahal, na lubos na kinalulugdan ng Ama, meron tiyak na pagliligtas, meron tiyak na tagumpay, at iyon ay nakita namin nang ikaw ay bumangon mula sa mga patay. At Panginoon, nawa tunay na itong aming maging kalakasan na mayroon kaming Hesukristo, mayroon kaming tagapagligtas na nagtagumpay sa kanyang ministeryo. At bilang isang iglesia ay kami ay mapalakas, panariwa minsan pa sa mga katotohanan ito. Kami nagsusumamo sa iyo, O Diyos, na sa mga mahal namin sa buhay na kasama namin ngayon, sa aming mga bisita, marahil, Panginoon, sa mga kasama namin ngayon online, naway makita nila ang kanilang kawalan para sa kanilang kaligtasan. Naway makita nila ang kanilang pangangailangan sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa mga oras na to. Salamat sa inyong pagpapaalala at pagpapalakas mula sa iyong salita. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.